gusali sa San Francisco High School sa Quezon City. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natupok na school building, inirekomendang gibain na ng DPWH. Lumang school buildings na ginagamit pa ngayon patunay na pinabayaan ng edukasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., senior high school walang naging bentahe ayon sa presidente. Department of Education naghatid ng serbisyong medikal sa mga estudyante at guro ng Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. Mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa Israel at Iran, sinisikap ng mailikas ng pamahalaan. Mandatory repatriation hindi pa kailangan ayon kay PBBM. Department of Transportation target na maglagay ng busway system sa ruta ng Espanya hanggang Quezon Avenue. At dalawang police provincial offices idineklarang bakante ni PNP Chief General Nicolas Torre. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Ininspeksyon ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasunog na gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, may rekomendasyon na ang Department of Public Works and Highways sa dalawa pang palapag na school building na tinupok ng apoy. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano na ang plano dyan sa nasunog na building sa San Francisco High School? Yes, gigibain na ang gusaling nasunog noong linggo sa San Francisco High School sa Quezon City. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, ito ang inirekomenda ng Department of Public Works and Highways matapos ang inspeksyon sa dalawang palapag ng gusali. Ngayon pa lang may dala na tayong 10 computer para sa eskwelahan. Pero yung mas kailangan pag-aralan, ano yung next steps dito sa nasunog na gusali dahil napakaraming apektadong estudyante. So ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng isang taon ayon sa DPWH. Kanina personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasunog na gusali kasama si Secretary Angara. Ayon sa Pangulo, kailangan mapalitan agad ang mga gamit pang-eskwelahan na nasunog. Kaugnay nito, inatasan na ng Pangulo ang DPWH para sa pagtatayo ng bagong gusali. So now we must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga syempre yung mga structure dito, kaya kailangan talagang gibayin. Buti lang hindi inabot yung katabi na building. Ayon sa Pangulo, kailangan inspeksyonin rin na mabuti ang iba pang eskwelahan, lalo na ang linya ng kuryente kung ito ay may problema upang maiwasan ang sunog. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, gusto ko lang kumustahin yung mga estudyante ng San Francisco High School. Saan na sila ngayon? Yes, Ella, hindi naman masyadong naapektuhan dahil nailipat sila doon sa kabilang building na ginagamit na ibang guro So hindi naman sila naapektuhan dito bagamat nga
nag-double shift na sila ngayon dito sa kanilang klase. Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napabayaan ang edukasyon sa bansa sa mga nakalipas na administrasyon. Wala rin anyang naging bentahe ang pagdaragdag ng senior high school sa kurikulum, kundi naging dagdag na pasanin lamang ng mga magulang at estudyante. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Patuloy niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Ang ilang inobasyon sa edukasyon sa bansa, wala ring naging bentahe ayon sa Pangulo. Gaya ng senior high school na nagdagdag ng 2 taon sa dapat bunuin ng mga mag-aaral bago makapagkolehiyo. Kaya pareho siya ng sentimiento ni Senator Jingo Estrada na gusto nang alisin ang senior high school sa kurikulum. Dagdag bayarin lamang anya ito sa matrikula at mga gamit sa eskwela. Pero wala naman anyang naitulong sa mga graduates sa nakalipas na 10 taon. Wala namang advantage. Wala naman naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Isa naman sa nakikita ng Pangulo na dapat tutukan ay ang suporta sa mga guro. Ibinahagi nito ang karanasan niya noong kongresista pa lamang ng Ilocos Norte. Nagtayo siya ng mga kooperatiba ng mga guro para huwag malubog ang mga ito sa pautang na sobra-sobra ang patubo. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. Ngayon naman anya na maraming sumusulpot na bagong teknolohiya, dapat matulungan ang mga guro para sa kanilang retraining at re-education. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdaos ng isang medical mission ang Department of Education sa Esteban Abada Elementary School sa Barangay Bago Bantay sa Quezon City. Dito pinagkalooban ng DepEd ng libreng check-up at iba pang medical services sa mga guro, non-teaching staff at mga estudyante ng naturang paaralan. Mula sa Quezon City may report si Jed Naresina live. Jed, anong mga serbisyo ang maaaring i-avail dyan sa medical mission? Magandang tanghali, Ella. Gaya ng iyong nabanggit kanina, mayroong libreng check-up at consultation ng doktor dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City at mayroon ding iba't ibang libreng laboratory test para sa mga mag-aaral at guro ng nasabing paaralan. Personal na bumisita ngayong araw sa Education Secretary Sani Angara at Health Secretary Chodoro Herbosa sa isang medical mission na ginanap sa Quezon City. Ang medical mission ay magsisilbing check-up para sa nasa 500 estudyante at guro ng Esteban Abada Elementary School sa Bagong Bantay, QC. Ayon kay Secretary Angara, ang inisyatibong ito ay isang hakbang upang matiyak ang maayos na kalusugan ng mga kabataang nag-aaral pati ng mga guro. Education. Pinapriority talaga ni Pangulo yung edukasyon at nakita natin dito, ito ay strictly speaking, hindi ito trabaho ng DepEd pero nandito po ang DOH katulong para tulungan ang DepEd, nandito rin ang PhilHealth dahil instruction po ni Pangulo na magsama-sama ang mga ahensya para yung pagbukas ng klase, yung pasukan, yung kalusugan ng ating mga anak ay, at pati na rin ng ating mga guro ay inaalagaan po ng gobyerno. Bahagi rin ito ng hakbang ng ahensya sa pagpapalawak ng mga serbisyong medikal sa komunidad. Kasama sa serbisyong ibinibigay sa medical mission ay X-ray, CBC,
ECG, mayroon ding blood chem, urinalysis at ultrasound. May pinamimigay ring libreng gamot gaya ng vitamins pagkatapos ng check-up sa mga doktor. Sa kasalukuyan ongoing pa yung sinasagawang medical mission dito sa Esteban Abada Elementary School at kanina nabanggit ni Secretary Angara at ni Secretary Herbosa na maganda yung ganitong mga programa o inisyatiba para masiguro rin na yung well-being ng mga mag-aaral pati ng mga guro ay natitiyak na maayos dahil bahagi rin ito ng pag-aaral ng mga estudyante sa paaralan. Ayan muna update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Bagaman patuloy ang pagbaba ng dengue cases sa bansa nitong nakaraang 10 linggo, nananatiling nakaalerto ang Department of Health dahil sa banta ng pagtaas ng kaso ngayong tag-ulan. Partikular na tinututukan ng ahensya ang mga paaralan lalo na ngayong nag-umpisa na ang klase sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa DOH, mahalaga na magsagawa ng fumigation at palaging panatilihin ang malinis na paligid upang maiwasan ang sakit na dengue. Pinapaalalahanan din ang mga magulang na agad na dalhin sa ospital ang anak sakaling makitaan ng sintomas ng sakit. Nanawagan ang United Nations Children's Fund o UNICEF sa pamahalaan ng Pilipinas na gawing prioridad ang pagtatayo ng mga climate resilient na paaralan kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong tag-ulan. Binigyan din ng UNICEF na mahalagang maprotektahan ang karapatan ng mga bata sa tuloy-tuloy at dekalidad na edukasyon sa gitna ng lumalalang krisis sa klima. Ayon sa mga ulat, umaabot sa 18 bilyong piso kada taon ang nawawala sa Department of Education dahil sa pinsalang dulot ng kalamidad sa mga paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar. Iginiit ng UNICEF na dapat pondohan ang mga paaralan upang makapaghanda, makabangon at makasabay sa pagbabago ng klima bilang bahagi ng tungkulin ng pamahalaan para sa mga bata. Plano ng Department of Transportation o DOTR na maglatag ng busway system mula Espanya Boulevard patungong Quezon Avenue. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ginagawa na ang feasibility study para sa proyektong ito na layong tapusin sa susunod na taon. Katulad ng ginawa sa EDSA Bus Carousel, nais ng ahensya na pamahalaan muna ang magpatakbo ng karagdagang busway bago ito ibigay sa private sector. Sa ngayon, isinusulong din ng DOTR ang mga bus rapid transit system sa Cebu at Davao bilang modelo para sa iba pang lungsod gaya ng Iloilo, Bacolod at Baguio. Sa iba pang balita, sinisikap na ng pamahalaan na mailikas ang mga kababayan natin na naiipit ngayon sa kaguluhan sa Israel at Iran. Sa panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga, sinabi nito na nakausap na ng pamahalaan ang mga Pinoy sa Israel na nais na magpa-evacuate sa ligtas na lugar. Gayon din ang ilan nating mga kababayan sa Israel. Tiniyak ng Pangulo na ginagawa na ng paraan ng pamahalaan na mailikas ang ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan doon. Gayunman, malaking hamon anya ang paghahanap ng mga airport at ruta na maaaring daanan upang sila ay madala sa ligtas na lugar. Of course, are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron ng sinasabi na kailangan na, wala silang natatakot na sila kaya papatuloy na makalabas. Sa kabila ng tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, sinabi ng Pangulo na sa ngayon ay hindi pa kailangan ang pagpapatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipino doon.
17 opisyal ng pamahalaan kabilang ang ilang alkalde mula sa Pilipinas ang na-stranded at hindi makaalis sa Israel matapos isara ang airspace ng bansa dahil sa patuloy na missile strikes mula sa Iran. Ang mga opisyal na dadalo sana sa isang official training at Global Innovation Fair ay dumating sa Israel noong June 7 hanggang 9 at nakatakdang bumalik ng bansa sa June 20. Kinumpirma ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flas na ligtas ang mga delegado na pansamantalang nanunuluyan sa isang center sa Central Israel. Inihahanda na ang kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng paglalakbay patungong Jordan kung saan sila sasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Ipinananawagan ngayon sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng maayos na reintegration sa repatriated overseas Filipino workers bunsod ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Kamara sa Department of Foreign Affairs matapos mapaulat na may ilang kongresista umanong stranded sa Israel. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may mga panukalang batas bang nakabinbin sa Kamara kaugnay ng repatriation ng OFWs? Ella, ilang panukalang batas ang nakabinbin dito sa Kamara para matiyak ang mabilis at maayos na repatriation ng overseas Filipino workers o OFWs bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Yun nga lang ay hindi na inaasahang maipapasa ang mga panukalang batas na ito dahil papatapos na ang 19th Congress. Sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran, nananawagan si One Filipinos Worldwide o OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na ilatag ng maayos ang reintegration para sa mga kababayang napipilitang umuwi ng bansa. Mahigit 30,000 ang kababayan sa Israel samantalang mayroong 700 naman sa Iran ayon sa ating embahada. Giit ng OFW Party List, kailangang handa ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ibang miyembro ng Interagency Medical Assistance Repatriation Program sa pag-alalay sa mga emotionally at psychologically distressed overseas Filipinos at overseas Filipino workers. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Kamara sa Department of Foreign Affairs matapos mapaulat na may ilang kongresista umanong stranded sa Israel. Sa pahayag ng DFA, ilang government officials ang nasa Israel para sa isang short course kabilang ang mayors, vice mayors, congressman at regional directors. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa nila ito makumpirma dahil posibleng may ilang House members na isinama ang Israel sa kanilang travel itinerary papunta sa Europe o pabalik ng Maynila. Gayunman, kinumpirma naman ng House official na batay sa records nito ay may 2 kongresistang hindi itinuloy yung kanilang planong biyahe pa Israel. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inaasahang makakauwi na sa Pilipinas ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na naabutan ng gulo sa Israel. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa Sabado, June 21, inaasahang darating ang mga ito. Tiniyak naman ng kalihim na nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing opisyal. 18 Pilipino na nagtatrabaho sa isang hotel sa Israel ang nakaligtas matapos natamaan ng missile ng Iran ang kanilang pinagtatrabahuhan. Nakaligtas sa mga ito matapos na pumasok sa bomb shelter. Binisita sila ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola at inaalam ang kanilang mga kalagayan. Bunsod ng trauma dahil sa kanilang pinagdaanan. Sasailalim ang mga ito sa psychosocial counseling program. Binigyan din ang mga ito ng relief packages, hygiene supplies, maging ng mga gatas at iba pang pangangailangan para sa mga bagong silang na sanggol na kasamang inilikas. Ngayon pa lamang ay inaayos na ng Department of Energy o DOE ang mga hakbang upang protektahan ng mga Pilipinong consumer mula sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Narito ang report ni Jed Neresina.
Tiniyak kahapon ng Department of Energy o DOE na mababa ang posibilidad ng malawakang pagkaantala sa supply ng langis. Ito ay sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Undersecretary Alessandro Sales, mahalagang maunawaan na ang isyu ng supply ng langis ay hindi lamang problema ng isang partikular na bansa. Kaya lahat aniya ng bansang kasama sa kalakalan ay magtutulungan upang maiwasan ang anumang problema pagdating sa supply. Hindi tayo nag-iisa rito. Ang disruption sa supply ng crudo or oil finished products is not a parochial concern ng isang bansa. Kasi worldwide commodity ang petroleum. Pagka nagkaroon ng disruption, lahat ng buong mundo ay magiging apektado. So lahat ng mga player din dyan ay nagtatrabaho upang maiwasan ang potential na physical disruption of supply. Dahil dito, naniniwala ang DOE na nananatiling mababa ang posibilidad ng malawakang pagkaantala sa supply ng langis sa kasalukuyan. Wala pong kasiguradahan ng buhay. Pero ang sinasabi lang natin is given yung history at given din yung mga interest ng mga player na tuloy lang ang trading, di ba? Siguro yung disruption ng supply ay mababa ang posibilidad sa ngayon. Sa kabila nito, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang seguridad ng enerhiya sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kasalukuyan itong nakikipagtulungan sa Land Transportation Office o LTO at sa mga telecom company para makapagpadala ng real-time email at SMS notification sa mga lumalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Attorney Victor Nunez ng MMDA Traffic Enforcement Group, ito ay bahagi ng bagong sistemang magre-require sa mga motorista na magbigay ng kanilang email at contact number sa pag-renew ng kanilang rehistro. Nauna nang ilunsad ng MMDA ang May Huli Ka 2.0 website kung saan madaling makikita ng mga motorista kung may violation sila sa NCAP. Target din ng MMDA na ilunsad ang May Huli Ka mobile app sa loob ng 1 hanggang 2 buwan para mas maging accessible ito sa publiko. Naniniwala ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na wala sa saligang batas ang ilan sa mga hakbang ng Senado kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Taliwas din sa posisyon ni Senate President Francis Escudero, may hangganan o limitasyon ang kapangyarihan ng Senado bilang isang impeachment court ayon kay Attorney Antonio Bucoy. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sang-ayon si Attorney Antonio Bucoy, itinalagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng may grave abuse of discretion ang Senado. Bunso dito ng ilang hakbang ng Senate Impeachment Court na pinangungunahan ni Senate President Francis Escudero. Partikular na ang kautosang ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Paniniwala ni dating Chief Justice Reynato Puno, maaaring questionin sa Korte Suprema ang remand order ng Senado. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Reynato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Maghain ng pleading ang House Prosecution Panel kaugnay nito sa mga susunod na araw. Bukod dito, kinontra rin ni Attorney Bucoy ang paniniwala ni Senate President Escudero na walang limitasyon ang Senado sa maaari nitong gawin bilang isang impeachment court.
meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sinita naman ng abogado at ng isang House leader ang ibinahagi sa social media ni Senador Ronald Bato de la Rosa na artificial intelligence o AI-generated video ng mga estudyanteng tumututol sa impeachment trial ni VP Sara. Tag na false information at reviewed ng third-party fact-checkers ang online post. Kung alam po ni Senator de la Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. As public officials, we have to hold ourselves in the higher standards. Not only to our own individual biases on certain policies, but we have to at least promote what is necessary for the people to know and to learn. Samantala, tumanggi muna si Attorney Bukoy na isa publiko kung sino-sino ang private prosecutors na makakasama nila. Gayun din, kasalukuyan ng binivet ng House Prosecution Panel ang pinakamatitindi nilang testigo para sa impeachment trial ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat tumalima ang House kaysa atakihin ang Korte ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Sa kabila ng mga issue, umaasa naman si Senador Coco Pimentel na susunod ang Kamara sa utos ng Impeachment Court. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang maghain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pangungunahan ni Attorney Sigrid Fortun na isang kilalang criminal defense lawyer ang 16-member legal team na magtatanggol kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Kabilang si Fortun sa Fortun, Narbasa and Salazar Law Firm na formal nang nagsumite ng kanilang paglahok bilang depensa para sa pangalawang Pangulo. Si Fortun ay kilala sa mga high-profile na kaso gaya ng pagdepensa
kina dating Pangulong Joseph Estrada, Senator Panfilo Lacson at sa Maguindanao Massacre case. Kasama rin sa defense team ni BP Duterte sina dating OVP spokesperson Michael Poa at Attorney Gregorio Narvasa II na anak ng yumaong dating Chief Justice Andres Narvasa. Naging tagumpay ang isinagawang operasyon kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Philippine General Hospital o PGH. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio. Dagdag pa ni Topacio, hihintayin nila ang payo ng mga doktor hinggil sa kung saan muna mananatili si Teves. Tumanggi na ang abogado na ibigay ang detalye ukol sa kung ano ang sakit ng dating mambabatas, kaya't kinailangan itong sumailalim sa surgery. Inihayag ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Narito ang report ni Dante Amento. Naniniwala si Senator Aquilino Coco Pimentel III na posibleng i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na maaaring magresulta ng pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2026. Paliwanag ni Pimentel, gusto ng presidente na ituloy ang BSKE ngayong taon. Nag-attend lang ako nung last LEDAC nandun ako At ang alam ko, ang gusto ng presidente, ituloy. Patuloy itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? Dagdag pa ni Pimentel, nasa Pangulo ang kapangyarihan na i-veto ang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Pero naninindigan ang mambabatas na sa paniniwala niya ay justifiable ang kanilang inaprobahang bill at hindi labag sa saligang batas. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kaming magkamali sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. Una nang ipinanawagan ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na dapat i-veto ni PBBM ang reconciled bill ng Senado at Kamara bilang paggalang sa karapatan ng taong bayan na mamili ng kanilang sariling mga lider. Samantala, ayon naman sa Commission on Elections, habang wala pang malinaw na kasagutan kung tuloy o hindi ang halalan, tuloy pa rin sila sa paghahanda. Hinati po namin ang preparasyon sa tatlo. Ito pong sitwasyon natin ngayon na hindi maliwanag kung tuloy o hindi. Pagdating po ng pinirmahan ng ating Pangulo ang batas na nagre-reset, nakaprepare na rin ho kami doon kung anong procurement ang pwedeng ituloy. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Commission on Elections sa Agosto ang pag-iimprenta na mahigit 2 milyong balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE na gaganapin sa October 13, 2025. Ayon kay COMELEC Commissioner Ray Bulay, kabilang sa ipiprint ang mga opisyal na balota pati na rin ang mga gagamitin sa training at road shows. Patuloy ang paghahanda kahit wala pang desisyon ang Bangsamoro Transition Authority o BTA sa 7 pwestong nakalaan sana para sa Sulu. Hinihintay pa ng COMELEC ang aksyon ng BTA para amyendahan ang Bangsamoro Parliamentary Districts Act kaugnay ng nasabing mga pwesto. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na mayroong 2 Police Provincial Office ang bakante sa ngayon. Subalit tumanggi na ang hepe ng PNP na pangalanan kung sinong mga opisyal ang tinanggal niya sa pwesto. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, nabanggit ba ni General Torre kung ano yung dahilan bakit tinanggal ang mga ito sa pwesto? Magtatanghali sa iyo agad na bigo ang 2 provincial director na sumunod sa pinatutupad na 5-minute response time ng pamunuan ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kung hindi kaya ng naturang mga opisyal na sumabay sa ipinatutupad niyang direktiba, ay marami aniya ang maaaring pumalit sa mga ito. Pagkit ni General Torre, mahalaga ang pinatutupad niyang 5-minute response para sa kaligtasan ng publiko.
Alinsunod aniya ito sa utos ng Pangulo na siguruhin ligtas ang publiko at agad na makaresponde sa tawag ng emergency sa loob. Artillery Regiment o sa MRC system bilang bahagi ng modernisasyon ng hukbong katihan ng Pilipinas. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pansamantalang nilimitahan ang biyahe ng LRT Line 1 ngayong umaga bunsod ng electrical issues sa may pagitan ng Redemptorist Asiana Station at Baclaran Station. Base sa advisory ng Light Rail Manila Corporation, limitado muna ang biyahe ng mga tren mula Fernando Poe Jr. Station hanggang sa Hill Puyat southbound lane at tanging unloading lamang ang pinapayagan, habang loading lamang ang pwede sa ngayon sa Vito Cruz Station at vice versa. Sa ngayon ay naayos na ng engineering team ng LRMC ang aberya. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng LRT1 sa mga naapektuhang pasahero. Sa ngayon ay wala pang update kung anong oras may ibabalik ang normal na biyahe sa LRT1. Nagsimula na ngayong araw ang libreng sakay sa Roro para sa mga essential goods na may biyaheng Tacloban at Samar, vice versa, na naapektuhan ng krisis sa San Juanico Bridge. Ito ay upang matulungan ang mga business sector at government officers na mapadali ang pagbiyahe ng mga pangunahing pangangailangan. At para sa detalye, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, paano yung proseso para maka-avail dito sa libreng sakay ang mga cargo trucks? Ilan sa mga requirements na inilatag ng Office of Civil Defense para maka-avail nitong libreng sakay sa Roro ay kailangan ng mga biyahero o ng mga business sector na makapag-fill out ng libreng sakay form in advance para sila ay makater nitong libreng sakay, at kasama din dyan sa requirements ang OR at CR ng mga sasakyan. Nagsimula na ngayong araw ang libreng sakay program ng Regional Interagency Coordination Cell 8 sa pamamagitan ng Office of Civil Defense 8 para sa mga apektado ng krisis sa San Juanico Bridge. Ang mga cargo at iba pang sasakyan na may sakay na essential at perishable goods ay mas madali nang makabiyahe mula Tacloban, Leyte at Samar o vice versa sa pamamagitan ng roll-on, roll-off vessel. Ito ay upang hindi maapektuhan ang biyahe ng mga pangunahing pangangailangan sa lugar na apektado ng pagpapatupad ng weight limit sa San Juanico Bridge, tulad ng mga pagkain, gamot, tubig, gasolina, relief goods at ginagamit sa operasyon ng mga government offices. Para maka-avail ang mga business sector at government agencies, kailangan lamang nila mag-fill out ng libreng sakay application form na mula sa OCD o sa LGU, driver's license, official receipt at certificate of registration ng sasakyan at patunay na essential goods at perishable goods ang kanilang i-deliver. Ang mga qualified vehicles ay i-issuehan ng priority boarding pass at kailangan nila magbayad ng port fees sa kapumila pasakay ng Roro. Hindi naman sakop dito ang mga truck na walang laman o magpipick up pa lang ng mga supply o produkto. Aga tatagal itong libreng sakay program ng OCD sa loob ng 6 na buwan. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang operasyon ng Pantaw Port bilang tugon sa pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ba ang ginagawa ng Albay government para masimulan ang operasyon ng Pantaw Port na yan sa Albay? Yes, Ella, magandang tanghali. Nakapagsagawa na ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ng hydrographic survey o pagsukat kung gaano ba kalalim ang tubig doon sa Pantaw Port.
para nga ito sa kaligtasan o essential kailangan sa kaligtasan ng navigation kung sakaling ang port ay magamit. Off ng 5 minuto. Matatanda ang 8 chiefs of police sa Metro Manila ang nauna ng inalis si General Torres sa pwesto dahil sa kabiguan ding ipatupad ang 5-minute response time. Ito ay kinabibilangan ng mga chiefs of police sa Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Bukod sa mga baybayin sa kanlurang bahagi ng Luzon, nakakuha rin ng palutang-lutang na iligal na droga ang mga mangingisda. Sa 4 na bayan sa lalawigan ng Cagayan na aabot ang halaga sa mahigit 300 million pesos. Dahil sa mga nakitang iligal na droga, paiigtingin na rin ng Cagayan Provincial Police Office ang pagpapatrolya sa karagatan. Narito ang report ni Benedict Samson. Magkakasunod na nakakuha ng sako-sakong iligal na droga ang mga mangingisda sa mga bayan ng Claveria, Sanchez Mira, Santa Pracedes at Isla Sakalayad sa lalawigan ng Cagayan. Ditong linggo, umabot sa 44 kilograms ng hininalang Cebu ang na-recover, na kung saan may tinatayang halaga na mahigit 312 billion pesos. Bukod sa mga naka-vacuum sealed na pakete, nakakuha rin ng 1 galon na may laman na hindi pa tukoy na likido. Dahil sa mga nakuwang iligal na droga, naglunsad ng Project Spice o Strengthening Port Interdiction to Enhance Security ang Cagayan Provincial Police Office para mas paigtingin pa ang mga isasagawang pagpapatrolya sa karagatan. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Mardito Angguluan na nakababahala ang pattern at pagkakadiskubre sa mga iligal na droga sa baybayin ng Cagayan. Sa kabila rin nito ay patuloy ang koordinasyon ng pulisya sa iba pang law enforcement agency at mamamayan para maging maayos ang pulisya na tututok sa pagpigil ng paglaganap ng iligal na droga. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili ang seguridad sa mga lugar sa West Philippine Sea na okupado at nasasakupan ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ng Philippine Navy kasunod ng pag-alis ng aircraft carrier ng Estados Unidos. Alamin natin ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung dahilan? Bakit umalis yung aircraft carrier ng Estados Unidos? Aga dahil yan sa lumalalang sigalot sa gitnang silangan, nilipat muna ng Estados Unidos yung kanilang aircraft carrier na USS Nimitz na dapat sana ay nakadeploy sa Indo-Pacific at sa South China Sea. Nitong Lunes, umalis na ang USS Nimitz patungo sa Middle East. Nakansela ang nakatakda ng port call nito sa Vietnam dahil sa operational requirements. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy na walang negatibong epekto ito sa maritime security ng Pilipinas at sa West Philippine Sea. Where there is a conflict or potential hotspot, they move around their naval forces. That is all part and parcel of having a naval force. We move them around where they are needed, when they are needed. So wala pong effect yan sa ating maritime security in the West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, mananatili silang nakapokus ang kanilang mga barko at tauhan sa pagbabantay sa buong kapuluan at mga pinagtatalunan na mga teritoryo kahit pa may mga pagbabago sa deployment ng mga kaalyadong bansa. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang maritime patrol ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado upang siguraduhin mapanatili ang katahimikan at soberenya sa West Philippine Sea. The beauty of maritime power is that it is not static. It is dynamic. In the Philippine setting, your Philippine Navy does not only stay in one particular vicinity of our maritime domain. We conduct continuous patrols all over the archipelago. This is also the same approach of other navies. Samantalang welcome naman sa Philippine Army ang posibilidad na deployment ng ikalawang mid-range capability o MRC ng US sa bansa.
Ayon kay Philippine Army spokesperson Louis De Maala, makakatulong ito para mas mapabilis at mag-level up ang kanilang pagsasanay at kakayahan sa long-range weapon. Kasalukuyang isinasagawa na ang pagsasanay ng mga miyembro ng Army Artillery Regiment sa MRC system bilang bahagi ng modernisasyon ng hukbong katihan ng Pilipinas. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pansamantalang nilimitahan ang biyahe ng LRT Line 1 ngayong umaga bunsod ng electrical issues sa may pagitan ng Redemptorist Asiana Station at Baclaran Station. Base sa advisory ng Light Rail Manila Corporation, limitado muna ang biyahe ng mga tren mula Fernando Poe Jr. Station hanggang sa Hill Puyat southbound lane at tanging unloading lamang ang pinapayagan, habang loading lamang ang pwede sa ngayon sa Vito Cruz Station at vice versa. Sa ngayon ay naayos na ng engineering team ng LRMC ang aberya. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng LRT1 sa mga naapektuhang pasahero. Sa ngayon ay wala pang update kung anong oras may ibabalik ang normal na biyahe sa LRT1. Nagsimula na ngayong araw ang libreng sakay sa Roro para sa mga essential goods na may biyaheng Tacloban at Samar, vice versa, na naapektuhan ng krisis sa San Juanico Bridge. Ito ay upang matulungan ang mga business sector at government officers na mapadali ang pagbiyahe ng mga pangunahing pangangailangan. At para sa detalye, may report sila Lane Moreno live. Lalain, paano yung proseso para maka-avail dito sa libreng sakay ang mga cargo trucks? Ilan sa mga requirements na inilatag ng Office of Civil Defense para maka-avail nitong libreng sakay sa Roro ay kailangan ng mga biyahero o ng mga business sector na makapag-fill out ng libreng sakay form in advance para sila ay makater nitong libreng sakay, at kasama din dyan sa requirements ang OR at CR ng mga sasakyan. Nagsimula na ngayong araw ang libreng sakay program ng Regional Interagency Coordination Cell 8 sa pamamagitan ng Office of Civil Defense 8 para sa mga apektado ng krisis sa San Juanico Bridge. Ang mga cargo at iba pang sasakyan na may sakay na essential at perishable goods ay mas madali nang makabiyahe mula Tacloban, Leyte at Samar o vice versa sa pamamagitan ng roll-on, roll-off vessel. Ito ay upang hindi maapektuhan ang biyahe ng mga pangunahing pangangailangan sa lugar na apektado ng pagpapatupad ng weight limit sa San Juanico Bridge, tulad ng mga pagkain, gamot, tubig, gasolina, relief goods at ginagamit sa operasyon ng mga government offices. Para maka-avail ang mga business sector at government agencies, kailangan lamang nila mag-fill out ng libreng sakay application form na mula sa OCD o sa LGU, driver's license, official receipt at certificate of registration ng sasakyan at patunay na essential goods at perishable goods ang kanilang i-deliver. Ang mga qualified vehicles ay i-issuehan ng priority boarding pass at kailangan nila magbayad ng port fees sa kapumila pasakay ng Roro. Hindi naman sakop dito ang mga truck na walang laman o magpipick up pa lang ng mga supply o produkto. Aga tatagal itong libreng sakay program ng OCD sa loob ng 6 na buwan. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang operasyon ng Pantao Port bilang tugon sa pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ba ang ginagawa ng Albay government para masimula ng operasyon ng Pantao Port na yan sa Albay? Yes, Ella, magandang tanghali. Nakapagsagawa na ang Albay
Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ng hydrographic survey o pagsukat kung gaano ba kalalim ang tubig doon sa Pantaw Port. Para nga ito sa kaligtasan o essential sa kaligtasan ng navigation kung sakaling ang port ay magamit bilang alternate route para sa mga roll-on, roll-off vessels. Batay sa sinagawang hydrographic survey ng Albay Government, lumalabas na nasa 2 metro ang lalim ng tubig. Mas mababaw ang sukat nito kumpara sa kinakailangang 7 metro na kailangan na para magamit bilang daungan ng mga ro-ro vessel. Bahagi ito ng ginagawang paghahanda ng LGU Albay para rin sa strategic location ng Pantaw Port bilang alternate route sa pagsasara ng San Juanico Bridge na nagdudulot ng pagkakaambala at mahabang pila ng mga mabigat na sasakyan gaya ng mga cargo truck. Kasunod ang sinagawang assessment ng ABSEMO, kinumpirma naman ni ABSEMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclao, na nasa plano na nila makipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority o PPA hinggil sa ginagawang desilting activities o pagtatanggal ng mga putik malapit sa Pantaw Port Ro-ro ramp. Nag-ugat ang nasabing plano bunsod ng mahabang pila ng mga sasakyan sa Matnog Port, sa Bulan at sa iba pang pantalan sa Albay at sa Sorsogon dahil nga sa patuloy na ginagawang repair ng San Juanico Bridge. Kailan magagamit ang Pantaw Port para ma-accommodate ang biyahe ng ro-ro vessel at maiwasan ng delay ng delivery ng mga goods sa Visayas at maging sa rehiyon ng Mindanao. Ang balita mula dito sa Bicol Region, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nauubos na ang pasensya ni US President Donald Trump sa Iran. Ayon kay Vice President J.D. Vance, bunsod nito maaring magpasya ang American Chief Executive na gumawa ng karagdagang aksyon laban sa pagpapayaman ng Iran sa uranium. Agad nagpatawag ng meeting si Trump pagdating mula sa G7 Summit sa Canada upang talakayin ang umiiral na sigalot sa Middle East. Hindi pa malinaw sa ngayon kung planong samahan ng Estados Unidos ang Israel sa laban nito sa Iran. Nakatakda ng lagdaan ni US President Donald Trump ang kautusan para palawigin ang deadline sa pagbebenta ng TikTok. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, panibagong 3 buwan ang ibibigay sa ByteDance para sa extension ng sale sa naturang video sharing application. Sinabi ni Leavitt na ang 70 araw na extension ay para siguraduhin na ligtas pa ring magagamit ng US citizens ang TikTok na may katiyakan na ang kanilang data ay ligtas at secure. Dinumog ng nasa daan-daang wishers ang Capitol Commons Park sa Pasig City kagabi. Ito ay para sa isang espesyal na pagkakataon na masaksihan ang live collaboration performance ni TJ Monterde at James Reid sa nag-iisang radio station on wheels na Wishbuzz. Narito ang report ni Mia Alonzo. At kinakiligan ng mga fans ang live performance ng collaboration ni TJ Monterde at James Reid sa kanilang awiting Pahinga. Todo hiyawa ng mga fans dahil sa hugot vibes ni TJ hanggang sa chill soulful na atake naman ni James Reid. Nagsanib puwersa ang kanilang talento na talaga namang kinakiligan ng mga fans. Isa rin sa na-appreciate ng wishers ang abot kamay na encounter sa kanilang mga idolo sa pag-arangkada ng Wish Bus sa Pasig City. Kaya naman ng ilan sa mga fans, patuloy na inaabangan ang pag-iikot ng Wish Bus sa mga lugar. Kasi po yung iba, syempre hindi nakapunta ng concert, di ba po? Ito po, walang bayad. Ay, napakaganda po. Kasi parang ito yung way namin ng distressing. Nauna nang nai-release ang kantang Pahinga noong June 6, hatid ang mensaheng tungkol sa kahalagahan ng pahinga o pahinga sa pag-ibig, hindi para sumuko, kundi paraan ng pangangalaga at pag-unawa sa isa't isa. Ibinahagi naman ng dalawang artist ang naging experience lalo na at naging unexpected click
ang kanilang collaboration performance. I like exploring with lots of different genres, and this one, I think, it just clicked. It really clicked with TJ, and it turned out better than I could have imagined. Gawing power ng music. Pag gusto mo talaga yung kanta, parang it just blends in its magical ways. So I thank James Reid for inviting me over. Kaya naman huwag palampasin ang espesyal na pagtatanghal ni TJ Monterde at James Reid. Mapapanood na ito soon sa official YouTube channel ng Wish 1075. Hit that notification bell at sabay-sabay nating damhin ang musika ng pag-ibig at pahinga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 20 na nagsasabi, Mga anak, pagsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.